Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, ay sa isip niya'y nakikiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo't itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo't itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno." Sinabi rin naman ni Jesus, kapag pinahiwalay ng lalaki o hiniwalayan ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya, at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking iyo'y nagkakasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya, at sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Happy long weekend po sa ating lahat. Maraming salamat po at kahit ilang araw ang ating magiging bakasyon, nandito muna tayo para magsimba. Yung iba ho nag-half day na at yung iba hindi na pumasok. Sinulit na ang bakasyon. Long weekend na, Friday pa lang sinama na nila. Anyway, so maraming salamat sa inyong pagparito sa ating sa Quiapo Church, sa National Shrine ng ating pong Nazareno, sa pagsasabuhay at pagsasariwa ng ating debosyon. Napakaganda po ng ating mga pagbasa na pagsisikapan kong pag-ugnayin upang meron tayong magandang baon mula sa ating mga narinig. Kadalasan po, napakaliwanag naman ng Ebanghelyo, hindi po natin maiwasan na yung ating tingin ay nagiging makasalanan. At kadalasan, hindi lang naman ito sa larangang hilas o kaya'y mahalay o malaswa, kundi sa hindi magandang pagtingin sa kapwa. Ang mata po natin ay bigay ng Diyos. Subukan kaya ninyong ipikit ang inyong mga mata. Pakiwari natin, halimbawa ay bulag tayo, wala tayong nakikita. Mas masaya ba kayo na meron tayong mata pero wala nakikita? O meron tayong mata, ngunit kung saan-saan naman natin itinitingin at kung iba-iba naman ang ating larangan ng pagtingin. Now, mula po sa Ebanghelyo, ang sabi ng Panginoon, huwag tumingin ng may pagnanasa. Kasi pag ang tao ay tumingin ng pagnanasa, kadalasan ang tuon ng kanyang mga pansin ay nasa mga maseselang bahagi ng katawan ng tao. Alam nyo na yon. Di ko na kailangan i-picture, baka mag-imagine pa tayo. No, maselan, alam niyo na. At hindi lang 'yon. Naglalaro sa kanyang isip ang mga bagay na mapusok, wild at that. Yan ay mayroong pagnanasa. Nag-i-imagine na tayo. Hinuhubaran na natin yung tao. May ginagawa na tayo hindi kagandahan sa tao. Marami na tayong iniisip tungkol sa tao. At kadalasan yung atin hong iniisip kabig sa sarili. Siyang gusto natin, siyang pabor sa atin. Now, what would be the best cure sa pagnanasa? Ako ay nakabuo ng isang suhestyon
na sana'y bibigyan ho natin ng pansin. Sa halip na magnasa, tumingin ng may kahalayan at may pag-aangkin, bakit hindi tayo tumingin ng may paghanga? Paghanga. Paghanga. Para hong rhyme, no? Pagnanasa, paghanga. Ganda ho ng ating wikang Pilipino. Saan pa tayo lalagay niyan? So masama ang magnasa, ngunit walang masama sa humanga. Admiration is paghanga. At ang taong humahanga, ang nakikita niya ay ang magagandang katangian ng isang tao o isang bagay na walang pag-aangkin, walang pag-iisip sa sarili, kundi pagkilala sa napakabutit, napakagandang aspetong nasa taong hinahangaan niya. At kadalasan, ang epekto ho nun, tutularan ko siya. Dahil siya'y hinahangaan ko, magiging idolo ko siya, magiging modelo ko siya. Nang hindi natin sinisira, pinagsasamantalahan o pinaglalaroan sa isip na siyang pagnanasa ang taong ating nakikita. Paghanga, admiration. At pag tayo tumingin ho ng may paghanga, walang kasalanan, hindi tayo nagkakasala. Kaya sana ho, tumingin tayo ng may paghanga at hindi pagnanasa. Hindi po ito nalalayo sa unang pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hari, First Book of Kings, kung saan sa karanasan ni Elias, naramdaman niya ang Diyos, hindi sa dagungdong ng kulog, hindi sa nakatatakot na lindol, hindi sa nakakapuwing na lakas ng hangin, kundi sa banayad na hangin, simoy ng hangin, na nakilala niyang pagpapahiwatig ng Diyos. Siguro may tatanyo, anong kinalaman niyan sa Ebanghelyo? Pagnanasa at paghanga. Kasi di po ba, pag tayo nagnasa, kumakabog yung ating dibdib. Yung ating isip nagiging mapusok, wild at that. At meron tayong mga binabalak na hindi kagandahan at hindi rin katanggap-tanggap. Dala ng pagnanasa. Sa karanasan ni Elias, wala ang Panginoon sa lindol, wala sa dagungdong ng kulog, wala sa malakas na hangin, kundi nasa banayad na simoy ng hangin. Na hindi nalalayo kapag tayo po'y humanga. Pag tayo humanga, hindi naman tayo kinakabahan. Meron tayong damdamin ng kasiyahan. Kasi may nakita tayong magandang tingnan. May nakita tayong siyang sumasalamin sa mga bagay at mga katotohanang inaasam at pinapangarap natin. Na hindi lang pala ito pangarap, kundi ito'y nangyayari na sa iba, nasa sa iba na, kaya't hinahangaan ko siya. Kinakabahan ba kayo pag kayo'y humahanga? O mas kinakabahan tayo kapag tayo'y nagnanasa? Ayoko na hong elaborate pa pag tayo'y nagnasa. Kasi kadalasan ho yan physical, sexual, makasarili, hilas bitaw, ingon sa Bisaya. Malaswa. Diba? Nalala ko si Mami Dionisia. No, meron siyang expression ganyan, malaswa, malaswa, malaswa. Nakakahiya. Pero ang humanga, walang nakakahiya sa paghanga. Bagkus, we have the eye, the beauty of the beholder is in us. Sabi ho sa Humanities. No, the beauty is relative because it depends on the eye of the beholder. English ho yan, ha? No split sana kayo. So wag niyo makalimutan yon. Beauty resides in the eye of the beholder. Kung ang tingin ko ay pagnanasa, puro lang kahalayan, puro lang kabastusan,
Walang beauty dyan, walang kagandahan. Nagkakasala pa nga tayo eh. Kinakabahan tayo at that. Pero, ang taong humahanga, may kasiyahang nararamdaman. Nakikita natin na mayroon palang kagandahan na hindi lamang sa kaisipan, kundi katotohanang nangyayari at matatagpuan na sa iba na maaaring tularan at maraaring hangaan. At nawa ito ho ang ating maging damdamin sa isa't isa. Huwag magnasa, kundi humanga. At paano mangyayari ito? Laging tingnan ng bawat isa ng may tingin ng kabutihan at kagandahan. Huwag ituon sa mga maseselang paharte o bahagi ng katawan. Alisin ang mga mahahalay, mapusok na kaisipan at kilalanin, tukuyin, hangaan siyang mabuti't maganda na ngayon ating nakikita. Sana ho, ito'y magawa natin na sa tuwing tayo tumitingin, tumititig sa mahal na poon, ialay natin yung ating mga paningin. Lord, kung kailangan akong mabulag, kasi ang bastos ng mata ko, Lord, lumabo nawa, Lord, ang mata ko, kung ganyan naman ang tingin ko sa mga tao. Masama, madumi, mahalay. Sa tuwing tayo ho'y titingin sa Kanya, ngayon pa lang, no? Hingin ho natin, baka hindi nyo na isasama sa dasal. Panginoon, maging malinis nawa ang aking mga mata na ito'y magamit ko sa paghanga, natukuyin, kilalanin ang mabubutit magaganda sa iba, na sana'y matularan ko rin at aking maisagawa rin sa buhay kong ito. Yun ho ang paghanga. At simulan ho natin sa pagtingin, pagtitig sa mahal na poon. Siya na hindi napapagod, siya na hindi nagsasawa sa pagpapasa ng krus nating lahat. Siya na walang kapaguran na tayo'y pinakikinggan. Nawa, patuloy natin siyang hangaan at hingin na ang ating nakikitang lakas at katatagan sa Kanya ay siyang atin ding matularan.